Anyway, ayan, good morning po sa ating lahat and another Sunday po. And isang palakpak naman dyan para sa ating Panginoon kasi blessed tayo this past week. Hallelujah. Amen. Anyway, ayan, sa ating mga kapatiran na manonood sa atin dito sa Facebook and also meron din po tayong Facebook page, yung Kingdom Builders International, Isabella Family, and also meron din tayong YouTube channel. Lahat po ng ating Sunday services ina-upload ko po doon every week. And also ganun din yung ating Sunday service from California, ina-upload din doon. Ang ating YouTube channel ay at KBI-Church. And aside from that, meron din tayong website which is www.kbi-church.org. And ayan. And also, yung mga kapatiran natin na gustong mag-join sa ating Zoom every Sunday, 10 a.m. in the morning. Ang ating Zoom ay 869-5904-8948, password KBI. Ayan. And also sa lahat pa ng yung mga gustong mag-request ng Bible, we can give you Bible. We are giving free Bibles. Just send us a message, kbiisabellafamily@gmail.com. And also, pwede nyong i-approach anyone from the church para po mabigyan namin kayo ng free Bible. Ayan. So before we start, basahin po natin ang Psalm 91. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Yes. Yes. Good morning to everyone. Good evening po dyan sa inyo, Pastor, and Hey, good morning. Ate Josephine. Okay, dumako naman po tayo sa komunyon. Basahin po natin yung sa 1 Corinthians 11 23 to 26. Ito ang katuraang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo.
Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ayun, ang sabi po doon, and we had given thanks, he break it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in the remembrance of me. Maliwanag po ang sinabi na tuwing tayo po ay iinom at kakain ng juice na ito na tanda ng kanyang dugo at ang tinapay na para tanda ng kanyang katawan. Dapat po ay tayo ay may malinis na puso. Amen po ba? Yes, kasi yung tinanggap ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay napakahirap po. Pero ginawa niya yon para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya dapat po ay tayo po ay may pusong bukal, malinis ang puso tuwing tayo po ay kakain at iinom ng sa tuwing tayo ay nakiki-join sa komunyon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, thank you Lord sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa pagmamahal, Panginoon, na ginawa mo at ibinigay sa amin, Panginoon. Dalangin namin ito, Panginoon, sa pangalan mo. In Jesus' name, amen. Let's partake po. Tayo po ay dumako sa tithes and offering. Amen. Palakpak po natin ang ating mga kamay kung sino po yung na-bless. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this day. Sabi po sa Malakay 3:10, ayan, sino po ang gustong mag-testimony sa blessings na natanggap niya? Thank you. Palakpakan natin si Brother Rowell. Wow, thank you Lord. Kasi napakabait mo, Panginoon. Amen. Kanina hindi ko lang mabasa yung Malakay 3:10. That's why nagsabi ako kung sinong gustong mag-share. Then accidentally nag-share nga yung brother ko. Thank you, Lord. Amen. Ayun. Nasabi niya na yung Malakay 3:10. Yan po. Kung tayo po ay magbibigay ng buong puso, ayun, asahan po natin na ang bintana ay bubuksan sa langit at ibubuhos ng masaganang pagpapala. Amen. Pag-pray po natin yung ating nalikom. Yes, Father God, thank you Lord. At thank you sa araw na ito Lord. At kami na naman po ay mable-bless. At yun po ay to honor you Lord. Lord God, our finances, lahat po ng ibinibigay mo, Panginoon, we honor you, we glorify you. Father, alam ko po, Lord, na bubuksan mo ang
pintuan at bintana sa pintuan sa kalangitan para po kami ay mabless. Maraming salamat, Lord. God, sa mga taong ginagamit mo, Lord, at para po kami ay mabless at hindi mo kami pinababayaan. That's our heart, Lord, our life. Kami po ay sumusunod sa iyong kagustuhan. In Jesus' mighty name, amen. Thank you, Lord. Amen. Ayan, so dumako naman po tayo sa ating praise and worship. And I invite everyone na tumayo for us to give praise and worship sa ating mahal na Panginoon. Amen. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. God, I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Amen. I lift my praise to you. I lift my hands. Come on, church. Let's sing. My worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always. Come on, church. Oh, I love you always. 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 Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only
to God. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po natin kantahan ng Panginoon. Kantahin natin ang Here I Am to worship. Let's give thanks to the Lord. Let's sing for Him. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat at nakataong kaming magpuri, Panginoon. World, you step down out in darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, church, sabay-sabay tayo. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sakes became. Lord, here I am to worship, Lord. Here I am to worship. Here I am to. Yes, Lord. Altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. To see my sin upon that cross. Yes, Lord. We're here to worship and glorify your name, Lord. Amen. Yes, Lord. Hope be my anthem, Lord. When the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night. Sing. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beauty for ashes,
Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Amen. Ayan, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. And before we, bago po tayo mag-umpisang makinig ng salita ng Diyos, can we just have an opening prayer? And let us just invite the Holy Spirit, because I do believe that the Holy Spirit will be the one. Siya po ang siyang magbibigay sa atin ng kaalaman, magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, iniimbitahan ko ang bawat isa na yumuko po tayo as a reverence to the presence of God sa buhay ng bawat isa. So, matanda, bata, o everybody, let's bow our head, let's close our eyes. Okay? Hallelujah. Yes, Lord. We acknowledge, God, your presence sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan sa araw na ito. Maraming pong salamat, Lord, for your presence, God. Sapagkat kung nasaan ang iyong presensya, nandoon ang iyong kaluwalhatian, nandoon ang iyong nandiyan ang pag-asa. There is where your spirit is, there is liberty. Where your spirit is, there is freedom. May kalayaan, Panginoon. And I thank you, God. We acknowledge your presence, and with reverence, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin, Lord God, kami po ay nagpapasalamat. Itinatanghal po namin ang iyong dakilang pangalan sa araw na ito, sapagkat alam po namin, Ama, na hindi aksidente ang pagpunta namin sa araw na ito dito sa lugar na ito, kundi ito po ay tinalaga mo. This is the day that the Lord has made, O Lord God, and we will rejoice, we will be glad, Lord God, because you have inappoint mo ang araw na ito, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa amin, upang makinig, upang marinig po namin, Panginoon, ang iyong salita sa araw na ito, na kung saan, O God, ang mga salitang ito ang magbibigay sa amin ng pag-asa, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng karangalan, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng hope, Lord God, sa buhay po ng bawat isa sa amin. And I just thank you, Lord. Thank you, because I do believe, Lord God, that something good, something beautiful, something extravagant, oh Lord God, ang magaganap sa araw na ito. And I just thank you for my brothers and my sisters, O Lord God, na makikinig. Ang panalangin ko po, maski sa mga bata, O God, ang panalangin ng aking puso, O God, ay patuloy, Ama, na buksan mo ang aming mga spiritual na understanding, ang aming spiritual, ng Panginoon, na mga mata, ang spiritual na aming kaunawaan upang maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong mga salita
O God, na ibibigay sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord. Ina-acknowledge po namin, Panginoon, na tunay nga na pinuspos mo ang buhay ng aming pastor, O God, na siyang magbibigay, O Lord, ng iyong mga salita sa araw na ito. I just thank you, Lord God, that kung ano man ang mumutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, ay pawang katotohanan, pawang pag-ibig, pawang salvation, kaligtasan, pawang katiwasayan, at pawang pag-asa lamang, Panginoon, ang mamumutawi sa kanyang mga labi. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa araw na ito. Alam ko po, Panginoon, na you will di-display mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin, at ang bawat mga makikinig, O Lord God, my brothers and sisters, especially there in Isabela, ay tatanggapin po nila na, Panginoon, ang mga salitang ito na ang magbibigay ng kanilang kalakasan, Panginoon, at pag-asa sa kanilang mga buhay. And I just thank you, Father God, that even right now, Lord, I speak blessing upon my brothers and sisters, Lord, sa Isabela especially, that you will just show forth your goodness, O God, sa buhay po nila, na they will never expect, Lord God, na katulad ng sharing, Panginoon, ni Brother Ruel, Lord God, na hindi niya alam kung saan sila kukuha ng kanilang pangangailangan. I know, Lord God, that you are the one that will supply all the needs of your people, O Lord God, especially those who are trusting in you, O Lord God. And I just thank you, Father, na sapagkat alam ko, Panginoon, at sabi mo nga, nabubuksan mo ang mga bintana, hindi lamang isang bintana, Lord, but all the windows of heaven you will pour out to them that are trusting in you, O Lord God. And I just thank you. Alam ko po, Panginoon, that you hindi mapapahiya ang aking mga kapatid, Panginoon. Hindi sila they will not go home, Panginoon, na hindi nila taglay-taglay o nakuha ang iyong ibinigay sa kanila sa araw na ito. Thank you, Lord. Kung sino man ang nangangailangan, even right now, Panginoon, ng financial, Lord, thank you so much, because you are our Father that will never withhold good things to your children. And I just thank you. Thank you, Lord, that this is the day, Lord God, that you will pour out such blessing upon their lives, and that they will go back and just say, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa kanila. Maraming pong salamat. Hindi lang po, Panginoon, sa salapi, Panginoon, even, Panginoon, sa kanilang pangangailangan ng kanilang a broken heart, whatever it is, Lord God, broken relationship, Lord, thank you. Healing even for their sa kanilang katawan, Panginoon. Maraming pong salamat, because I do believe, Father, na ikaw ang aming you are our source of everything. You are our great physician, that you will heal every manner of disease, sickness and disease among us, O Lord God. Lord, this is not too hard for you to do. And I just thank you, Lord God, because you said to your word that when we asked, you will give unto us, that when we knock, the door will be open, Lord God. Thank you, Lord, for truly, you are the one that are doing miracles, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Show forth your goodness, Lord God. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa aking mga kapatid na ito, that they are expecting something from you, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord, dahil hindi sila mapapahiya sa iyo when they asked, Lord God, from you, when they asked with good motive, Lord God, when they asked according to your will. Thank you so much, Father God. At tunay nga na let every ear, lahat ng mga may tenga, lahat ng may mga mata, lahat ng may mga kaunawaan ay umupo at makinig ng salita ng Diyos, upang sa ganon, mga kapatid, makukuha nyo kung ano ang nakalaan para sa inyo sa araw na ito. Thank you, Lord God, sa iyong gagawin sa araw na ito, at tunay nga na ikaw lamang ang maluwalhati sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Lord, we thank you, Panginoon, at tunay nga Psalm 91, that you will just protect us, Lord God, from all danger, from all manner of accident, from all manner of disease, from all manner of the tactics of the enemy, na kung saan ay that the enemy wants to destroy us. But Lord,
we will hide under the shadow of your wings, and we are secured, O God. Maraming pong salamat. Ang kinabukasan po namin, Panginoon, ay hindi sigurado. But then we are trusting in you. So when we trust in you, Lord God, everything will be all right. We are in a manner which is we will not worry about anything because we are under your care. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Thank you, Lord, and we will settle, Panginoon, makikinig kami ng iyong salita at tunay nga, Panginoon, na maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for everything na gagawin mo sa araw na ito. Thank you, Holy Spirit, because you will be the one to do miracles among us. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Praise God. Okay, Pastor. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. At oras na naman para tanggapin natin ang kanyang ibinabahagi sa atin na sa kanyang salita na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kapayapaan, at ng pag-asa sa ating buhay. At tulad ng nabanggit ko nung unang last Sunday, ako itutuloy ko ang pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. At ito pa rin ay kadugtong nung narinig natin nung nakaraang linggo, na maaring parang doble, ngunit makakatulong ito sa atin dahil ang gustong ipahagi sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos ay matuto tayo sa mga verses sa Scripture na ito ay ating matandaan para sa ganun sa ating pakikipag-ugnay sa mga ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mayroon tayong maibabahagi sa kanila tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon ay bago ako mag-umpisa ay manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin ko na gamitin mo ang aking labi para marinig namin ang iyong salita at buksan mo ang aming mga puso para tanggapin ang iyong salita. At ang lahat ng mga gusto mong ibahagi sa amin ngayong araw na ito ay magbibigay, Panginoon, ng aming kasiglahan, ng aming kalakasan, ng aming kalusugan, ng aming kapayapaan. O pinupuri ka namin, Panginoon, at pasalamatan, ibinabalik sa iyo ang kaluhatian sa pangalan ni Jesus. Lahat ay nagsasabing, Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Aywan ko kung nakikita nyo itong nilagay ko sa PowerPoint. Mayroon po bang makapagsabi na sa inyo dyan na ito ay inyong nababasa o na nakalagay sa PowerPoint? Wala, Pastor. Wala? Share screen at magpatulong kayo kay kay Sister Dang o kay Ate Virgie. Okay, share screen. Praise God. Thank you. At tulong, share screen. Yeah. Saan na yung Zoom? Yan, yan. Okay. Share screen. This one. Ate, nakita mo yung share screen dyan sa baba? Got it. Kita niyo ba? Nakita mo na, Jo?
Ote. Very Yan. good. Thank you. Oh, praise God. I-click Purihin mo. ng Panginoon. Kiklik ko na lang, ano? Opo. Isa-isa. Isa-isa. Okay. Ah, itutuloy ko ang kung paano ang tao ay nilikha ng Panginoon sa kanyang anyo, sa kanyang image and likeness. Ngunit gusto kong ibahagi rin sa ating lahat kung paano ang paglikha ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya babasahin natin ang Genesis chapter 1 verses 1 to 5 dahil may mga kukuha tayong mga salita na magbibigay sa atin ng kalakasan sa verses na ito. Babasahin ko po, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbuklot niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. May mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo tungkol dito. Ang sabi nga dito ay ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kalaliman, sa katubigan. At nung kumikilos ang Espiritu ng Diyos, doon nagsalita ang Diyos. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Pansinin natin na yung tinatawag na the power of the spoken word, ang puwersa o kapangyarihan ng binibigkas na salita. Ito ay akma sa atin, bagay sa atin, lalong-lalo na sa ating mga mayroong pamilya. Dahil kadalasan, pag hindi ka pa Kristiyano, kung ano-anong sinasabi mo sa iyong mga anak o mga kapatid. Nung una, hindi pa ako Kristiyano, pero sa amin kasi bawal ang mag-curse, magsabi ng yung salitang hindi maganda. Pero maraming mga nakikita natin dyan, kuminsan mga tao na nagsasabing mamatay ka na sana. O kaya masagasaan ka sana. Yung mga salitang hindi magaganda, kine-curse nila yung mga kaaway nila. Samantalang hindi dapat ganon. Pero sa mga anak naman ay lalong-lalo na nung araw, maraming mga sinungaling na mga anak eh. Purihin ng Panginoon dahil nung panahon na namin, wala nang nagsisinungaling ng mga anak. Puro diretso na ang kanilang buhay. Kaya ko sinasabi ito mga kapatid dahil yung salita na binabanggit ng kahit sino man ay mayroong pag binitawan mo ang salitang yon, may ibig sabihin ay may mga taong masasaktan. Maaring emotionally ay masasaktan sila kung hindi maganda yung salitang yon. Kaya ang dapat na gawin natin ay manalangin na tayo palaging pag nagsalita ay yung magbibigay ng kasiyahan, kalakasan,
kapayapaan sa puso ng bawat tao na ating makakaharap, lalong-lalo na sa mga panahon na kapares nitong ating naririnig ang mga digmaan na maraming nasasaktan, maraming namamatay. Isipin natin na at ipanalangin na ito ay hindi magiging global ang ang giyerang to, para sa ganun ay hindi tayo maapektuhan ng husto. Kaya dito ang naglalakbay o kaya kumikilos ang Espiritu ng Diyos, sabi nga, sa ibabaw ng tubig. At habang kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig, doon nagsalita ang Diyos at sinabing magkaroon ng liwanag. Makikita natin dito na Espiritu ng Diyos at saka ang Diyos, pero nasaan ngayon dito ang ating Panginoong Hesus? Yun ang babanggitin ko kasi kailangan malaman natin na kasama siya sa creation, hindi po ba? Ngayon pupunta tayo sa mga ibang libro, ibang aklat, kung saan natin makikita na siya ay kasama sa creation. Sa John chapter 1 verses 1 to 4 and 14, mababasa natin ang ganito. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sino yung salita na binabanggit dito? Na ang salita na nagkatawang tao, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ang sabi nga dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, kung wala siya, walang lumitaw na nilikha. Kaya siya ay kasama in the creation. Makikita natin na ang tatlo, the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay magkakasama. Gusto kong ipabahagi sa inyo ang mga ito dahil sa inyong pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao, kadalasan marami silang mga tanong. Kailangan ang ating basihan ng sagot ay nanggagaling din sa Biblia at makikita natin dito sa salita ng Diyos na tinatawag na Bible. Ngayon, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay naririto na nakita natin. Ngayon, pupunta tayo ngayon sa paglikha ng tao. Sa Genesis chapter 1 beginning verse 26, ang sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Okay. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So, makikita natin dito, sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. So, ang Diyos ay may kausap. Ang Diyos Ama, sino ang kausap niya? Of course, hindi pwedeng anghel. Kasi kailangan ay silang tatlo. The Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Sila ang nag-uusap dito.
nung sinabing likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sabi niya, at sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Ngayon, paano ba, ang tanong ko ay, itong tanong na dapat nating sagutin, ano ba ang larawan ng Diyos na nilikha niya ang tao na kalarawan niya o kawangis niya? Yan ang isang tanong na dapat nating sagutin. Kasi ito ay hindi basta-basta na ipapaliwanag ng mga iba dahil kung wala silang basihan. Pero tayo, dahil gusto nating matuto na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa tao para sa ganun ay magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon through Jesus Christ, ay pinag-aaralan natin ito. Kaya ang tanong ay, ano ba ang larawan ng Diyos na nilikha niya ang tao na kalarawan niya o kawangis niya? Ang kasagutan ay ito po, mga kapatid. Sa John chapter 4, verses 23 and 24, ay mababasa natin dito. So, sabi ito, verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, kung ano ba ang anyo ng Panginoon, ang kawangis ng Panginoon, ang larawan ng Panginoon, na tayo nilikha na kawangis niya, ngayon ay nadiskubre natin sa salita ng Diyos na ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat tayo ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, kung tayo Espiritu, pero mayroon tayong katawan, hindi po ba, mga kapatid? Oo, mayroon nga tayong katawan. Hindi lang yon. Mayroon tayong will. Mayroon tayong emotion. Ngunit, ang tunay na ikaw o ako ay Espiritu dahil tayo nilikha na kawangis niya, na kalarawan niya. Kaya titingnan natin kung paano nilikha ng Panginoon ang tao. Babalik tayo ngayon sa Genesis chapter 2. Kanina, nasa chapter 1 tayo. Ngayon, Genesis chapter 2, verse 7. Ito ang sinabi. Pagkatapos, Genesis 2:7, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. So, ano yung inihinga ni Yahweh, ng Panginoon sa ilong? Espiritu. Ang kanyang spirit. Kasi He is a spirit being, kaya ihininga niya sa ilong ang espiritu niya. Pagkatapos nagkaroon ito ng buhay. Totoo ba ito? Nasa Biblia, hindi po ba, mga kapatid? Titingnan natin kung talagang totoo. Kasi napaka-importante na maintindihan natin kung paano nga tayo nilikha ng Panginoon. Ito, sa Aklat ng Pangangaral or Ecclesiastes, basahin ko muna sa Tagalog, pagkatapos mas gusto ko yung English kasi magandang pagkakasabi. Sabi nga dito sa Tagalog, Mangangaral 12:7, magandang balita Biblia, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok
ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa Ecclesiastes 12:7 English, itong sinabi niya, "Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it." Hindi po ba mga kapatid? The spirit will return to God who gave it. Ang bagay na ito ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating intindihin. Ang masasabi ko dito sa inyo ay, are you ready? Handa po ba tayo na pag nawala tayo dito sa mundong ibabaw, nakakasiguro ba tayo'y makakaharap sa ating Panginoon? Mayroon ba tayong relasyon sa Kanya? Kasi napakahalaga po at napaka-importante na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Ginawa niya ang lahat. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, kalarawan niya. Dahil meron siyang purpose. Ano bang purpose niya? Para sa ganun, somebody could appreciate His creation. Kapares ng mga nakikita natin sa ngayon. Yung mga naririto sa Amerika, kung ano-ano mga napuntahan na nilang mga nature, na halimbawa yung Grand Canyon, o kaya yung mga waterfalls sa Niagara. Sa Pilipinas, yung mga lugar din na babakasyunan, lalo na yung sa Palawan. Maraming mga magaganda na ring mga resort sa atin sa Pilipinas. Ang mga bagay na ito ay napakaganda. Ngunit ang mababang masasabi ko dito sa atin ay kaya I believe na ang banal na Espiritu ng Diyos ibinigay niya sa akin na ibahagi sa inyo ang bagay na ito dahil gusto niyang makasiguro na pag tayo'y nawala dito sa mundong ibabaw, ay makakabalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid, sigurado ba tayo'y makakabalik sa Panginoon? Tulad ng sinabi nga dito, "Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it." Ibinigay sa atin ang buhay na ito ng Panginoon. At gusto niyang bumalik sa Kanya ang buhay na ito. Ngunit, mayroong mga requirements para tayo makabalik sa Kanya. Una, establish natin ang relationship sa Kanya through Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Kasi ang ating Panginoong Hesus ang siyang nagbigay ng Kanyang buhay para sa ating lahat. Walang ibang makakatubos ng ating mga kasalanan kundi siya. Kaya nga, it took thousands of years bago siya dumating. Dahil, of course, ang Panginoong Ama, alam niya kung sino ang babaeng mag-aalaga sa kanyang anak. Kasi magkakatawang tao si Jesus, ang kanyang anak. And then ang ating Panginoong Hesus, totally dependent siya doon sa kanyang ina. Kaya si Mary, she is blessed. Ginamit siya ng Panginoon para ang kaligtasan natin ay magkaroon ng fruition. She is blessed. Tayo naman, blessed tayo kahit
hindi natin nakita ang pinanganak ang ating Panginoong Hesus dahil lahat tayo ay mayroong relasyon sa Kanya dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita ng Panginoon ayon sa Kanyang salita dito sa Biblia. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya ang mga nakalagay dito na dapat nating pag-aralan ay ibinabahagi sa atin through the scriptures para lahat tayo ay magkaroon ng weapon. Ito ay ating sandata para sa ganun lahat tayo ay magamit ng Panginoon na instrument para maraming taong makakabalik sa kanyang kaharian. Kasi ang nakalagay sa scripture is, God is not willing that anyone should perish, but so many are perishing for lack of knowledge. Kaya lahat tayo I believe the Holy Spirit wants us to be used by Him so that we can share the scripture, maibahagi natin ang salita ng Diyos tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kaya ito siguro ang ibinigay sa akin ng Panginoon para lahat kayo ay magkaroon ng weapon, instrument para maibahagi ang salita ng Diyos na hindi kayo nag-aalala na pag tinanong kayo, hindi nyo masabi kung saan nanggaling ang mga ibinabahagi nyo sa kanila. O mga kapatid, napakabait ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga sabi nga sa Matthew, di ba? Sa Matthew yung last chapter, ang sabi nga ay, all authority has been given to me in heaven and on earth. Sabi nga ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations. Causing them to observe all things I have commanded you, and I will be with you always, even to the end of the age. Ang gusto niya, lahat ay makarinig ng pag-ibig ng Diyos or makarinig ng gospel. Gospel is the good news, and the good news is about God's forgiveness, mercy, and grace through Jesus Christ, who came into this world, who gave His life so that we may have life and that we may have it more abundantly. Kaya tayo, na mga naririto ngayon, tayo na mga anak ng Diyos na may nalalaman tungkol sa salita ng Diyos, huwag tayong mahiya na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga ibang tao. Huwag tayong mag-alala na pag ibinahagi natin ang kanyang salita, ay mag-alala tayo na baka they will reject us. Huwag nating intindihin yon. Ang intindihin natin, na buksan natin ang ating bibig at naibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil kapag naibahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos, yan ay kung i-reject man nila ang ating ibinabahagi sa kanila, sa kanila rejection yan, pero ang totoo sa atin, it's a seed that is being planted in them. And somebody will water that seed. Kung may magbabahagi sa kanila ng the same passage in the scripture na naibahagi natin, kung i-reject man nila, at least nag-water ulit yun. They water that seed also. At pagkatapos, magkakaroon sila ng eventually, pag dumating ng panahon na sila ay wala nang magawa kundi
bahagi ang salita ng Diyos at tanggapin ang salita ng Diyos, ay tatanggapin nila ang katotohanan na they needed the Lord Jesus Christ, just like any one of us needed Him. And the Holy Spirit is always the one that will continuously quicken them that they needed Jesus in their lives. Kaya mga kapatid, ang sabi nga dito sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. At dahil sa lahat ay nagkasala, without a help coming from the one who gave his life, we cannot be back to God. Ngunit dahil sa si Jesus ay dumating at ibinigay ang kanyang buhay, lahat tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang sabi pa rin, the same book, that's 3:23, Romans 6:23, ang sabi nga niya ay, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Savior and King. Kaya everything is about Jesus because He gave it all. He was the one given by God the ability and the authority to give His life, and He will be able to get that back. Tulad ng kanyang sinabi, I can give my life and I can get it back. Which is true. Dahil siya ay Diyos. Pero nung siya dumating dito sa lupa, He did not use His power as deity, but He just rely on the Holy Spirit in order for Him to have a communication with the Father, para ang lahat ng mga gustong ipagawa ng Ama sa Kanya ay magagawa niya, and which He indeed did. Nagampanan niya ang dapat niyang gawin, nagawa niya ang lahat niyang gagawin. Kaya ngayon mga kapatid, before I will end this, I would like us to pray. Para sa ganun, kung sino man sa inyo diyan sa Kawayan Isabela ang hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, at nakita nyo ang mga scripture na aking binasa, ito ay para sa ating lahat. Walang sino man na makapagsasabing ako lang ay ligtas, ikaw ay hindi. Lahat tayo ay magtutulungan. We will encourage one another, support one another, help one another sa lahat ng bagay, dahil we are living in a world that is full of struggles. Maraming struggles sa buhay natin. Ngunit ang struggle na yan ay hindi pwedeng hindi mawala kapag sinurinder natin yan sa Panginoon. At lahat tayo ay nagtutulungan. Kasi there is power in prayer. Alam natin yan mga kapatid. So, let me pray. At kung sino man sa inyong hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sumunod kayo sa akin para sa ganon magkaroon kayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Dahil yan ang hanggan ng ating Panginoon. Lahat tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya para magkaroon tayo ng buhay. Pag dumating ang panahon na
it's time for us to leave this place dahil ang katawan na ito ay sumusuko na, then we can be back to the Father because we are all spirit being living in this body. So, mananalangin ako at kayo po ay sumunod sa akin. Okay po ba? Hallelujah, Lord. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Nabuksan ang isip ko tungkol sa iyong pag-ibig sa akin. At sa mga sandaling ito, tinatanggap ko sa aking puso ang iyong regalo, ang iyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kaya Panginoong Hesus, tinatanggap kita na aking Diyos na tagapagligtas sa mga sandaling ito. At ikaw ang magiging Diyos ko mula ngayon at magpakailanman. Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo ako sa aking araw-araw na pamumuhay na ako'y magamit mo para ang aking mga mahal sa buhay na wala pang relasyon sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pag tinanggap nila si Jesus, ang aking Diyos, na kanila ring tagapagligtas. O pinupuri kita, Panginoon, pinasasalamatan, ibinabalik sa iyo ang kalulhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Kung kayo po ay sumunod sa akin, sa aking panalangin na yon, at talagang sa puso nyo ay yung ipinanalangin ang mga bagay na yon, kayo po ay tinatawag na born again na rin ngayon. At masasabi ko sa inyo, dyan sa Book of John chapter 3, may istorya diyan si Nicodemus, isa sa mga rulers of the Jews who came to Jesus by night. At sa kanyang pagpunta ng gabi, sinabi niya ang kanyang concern. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanya, I will tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless one is born again. So, born again is receiving Jesus as Lord and personal Savior. Kaya, lahat tayo mga kapatid ay dapat magkaroon ng relasyon by receiving Jesus as Lord and personal Savior. Kaya, ako ay nagpapasalamat muli sa Panginoon at binigyan ako ng pagkakataong ibahagi ang bagay na ito sa inyo para mayroon kayong magamit ng mga verses sa Scripture na kung mayroong mga taong nangangailangan ng tulong, ipanalangin nyo sila at ang una nyong ibahagi ay kung mayroon na silang relasyon sa Panginoon. Kasi napakaraming relihiyosa sa atin. They think that they can go to heaven because they go to church every Sunday. Pero ang totohanan ay no one can go to heaven without receiving Jesus as Lord and personal Savior. Kaya lahat tayo ay dapat magkaroon ng relasyon sa Ama through Jesus Christ, our Lord, Savior, and King.
So, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat dyan at na nakinig sa salita ng Diyos at dalangin ko na kayo'y magamit ng Panginoon sa, yung inyong trabaho o sa inyong mga kapitbahay o kung sino man na dadalhin sa iyo ng Panginoon para maibahagi sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Oh, pinupuri ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Sa pagtatapos ng aming aaral ng iyong salita, Panginoon, dalangin ko na ang aking mga kapatid natanggap nila ang iyong mensahe at magagampanan nila ang kanilang tungkulin or ang kanilang responsibilidad na ibahagi rin sa ibang tao ang iyong pag-ibig na nanggagaling sa Biblia, sa Scriptures. O salamat po, Panginoon. Pinupuri ka at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor. Sa totoo lang, si Pastor hindi niya alam na tinext ako ni Rufa at saka ni Josie. Meron daw tayong mga first timers dyan sa Isabela. Hindi alam ni Pastor. Ngayon, praise God, tunay nga na it is really work of God na kumbaga nag-impress sa puso ni Pastor na may mga first timers nga dyan. Pero before we end, I would like, nakikita niyo po si Ate Virgie. Nakikita niyo siya, ito siya. I would like to introduce her to the family. Family sa Isabela, family as my family, and family as a church. I would like to introduce Ate Virgie. At siya ay magiging katulong po natin. She loves the Lord, of course. Amen. Unang-una. And she is really willing to help out. And so I just want to thank God sa buhay niya. At saka of course si Minda na may ginagawa siguro. And I just want Isabela na i-acknowledge niyo siya, si Ate Virgie Russo. At siya nakatira kila Pastor, and God is really using her mightily sa KBI dito sa California. At sinabihan ko nga siya na can you please pray for the first timers? Naipag-pray na ni Pastor. So anong gusto mong gawin, ate? We will just we just want to acknowledge palas ko sino yung mga first timers. Gusto naming malaman ang kanilang mga pangalan, and I wanna gusto naming makita ang yung mga pagmumukha, mga bagong kapatid. Check. So would you mind na na pumunta diyan sa harapan at si ate magpipray ulit to bless you. There's no harm. Kapag lagi tayong pinapanalangin, we are blessed. Amen. Amen. So, Amen. walang walang parang ba 'yun? Do not be shy. Punta kayo sa harapan at Ate Virgie will speak blessings sa buhay ninyo. So, saan po sila? Anong pangalan mo, sister? Ninni po. Nini? Ninni Donato po. Oh, praise God. Tapos di ba may nakita akong baby kanina. Nasaan na yung baby natin? Ate, pagpiri mo nga yung first timers natin at saka yung aming the youngest, yung baby. Nasaan si baby? Nakita ko yung baby kaninang hinihil. Ayun. Ayun, baby. Yeah, I know. First, Hello. ano niya, paglabas niya sa hospital, nag-church ka agad-agad. So, kumbaga, 5 days pa lang yata siya, o 4 days. Wow. Nandiyan na siya sa church. God bless you, baby. Anong pangalan nung baby? Johan po, sister.
Johan, at saka si Sister Minnie. Sister Minnie, wag kang mahihiya, kasi alam mo, ang Panginoon namatay, ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Sa pagbibigay niya ng buhay, hindi niya ikinahiya ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So sa pagtanggap natin sa kanya, tulad ng presentation o explanation ni Pastor Romy, pinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang meron tayong relasyon sa ating Panginoon. At wala tayong, kung hindi natin siya tatanggapin bilang isang ating Diyos at tagapagligtas, hindi tayo maaaring magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kailangan munang tanggapin natin siya bilang ating Diyos at ating tagapagligtas. Unang-una si Sister Minnie. Sister Minnie, magpe-pray ako sa iyo, tapos sabayan mo ako, ha? O kaya, No. magpe-pray ako, tapos sabihin mo kung ano yung sasabihin ko. For acceptance sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tapos ipagpe-pray ko si Jonas, yung ating bagong baby, yung bagong member ng KBI Isabela. Okay? Okay po ba? Correction, si Nini, right? Nini or Mini? Ninni. Nini. Nini. Sorry Nini, po. Tapos Johan, yung baby si Si Johan. Rohan. Oo. Johan? Rohan. J-O. Johan. Josie. Okay. Sister Nini, mag-pray po tayo. Brother Ruel, Jo Marie. Sister Jo Marie. Tatlo Jo sila. Meron pa palang isa. Nasaan si Jo isa Marie? pa. Si Sister Jo Saan Marie si po Jo yung Marie? kasama ni Sister Vanessa. Saan si Jo Marie? Nasaan si Raise your hand, Sister. Praise the Lord. Praise the Lord. So, Sister Jo Marie at saka si Sister Nini, pwede bang magtabi kayo tapos pakibigay, paulit po kung ano yung dalangin ko, yung ipapanalangin ko para sa inyo, ha? Okay lang po yon? Okay po ba yon? Okay lang? thumbs up kayo kung agree. Oo. Thumbs up So, ba kaya? yeah. Tinatanggap nyo ba ang ating alam mo, sabi nga sa Biblia, yung presentation ni Pastor Romy, pinanganak tayo, pero ang buhay natin, hindi lang dito sa mundo na ito. Ibig sabihin, may nag-iintay pa sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Yun ang plano at kaloob ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. So, sabi nga sa aklat ng Juan, kapitulo 14 at chapter 6 and chapter 14 and verse 6, sabi, walang sino man, ang sabi ng Panginoong Jesus mismo, walang sino man ang makaparoroon sa aking Ama na nasa langit kung hindi sa pamamagitan ko. At ang sino mang tumanggap sa akin ay siyang makikita at makikilala ang aking Ama na nasa langit. So, kailangan po nating tanggapin muna ang ating Panginoong Jesus, magsisi sa lahat ng ating kasalanan from the past, at siya ay ang i-invite natin siya sa puso natin na linisin niya ang ating puso, ang ating isip, ang ating buong pagkatao, at invite siyang manahan sa ating buhay magpakailanman. Walang sino man ang maaaring magnakaw sa inyo sa kanya dahil tinanggap mo na siya. You started the relationship with Jesus. At mananalangin tayo, uulitin niyo po kung anong papanalangin ko. Ano po? Opo. Panginoong Jesus, tinatanggap ka po namin bilang tagapagligtas at aming Diyos.
Patawarin mo po ako, kami, sa lahat ng aming mga naging kasalanan sa nakalipas. Bagkos, tanggapin mo po ako bilang anak mo. Bilang kaibigan at bilang mananampalataya. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Pinagkakaloob ko po ang aming papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ng Diyos Amang na nasa langit at sa dakilang pangalan ng kanyang bugtong na anak ni si Hesukristo. At ini-invite ko po ang banal na Espiritu na siyang manahan sa amin buhay sa araw-araw. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ng KBI Isabela ay magsabi ng Amen. Amen. Let's welcome our new sister in the Lord. God bless both of you and to all of you in Isabela. At sa pumumuno po for now ni Brother Ruel, maraming salamat sa inyong lahat. At it's good to meet you even online right now. At gayon din, ini-invite ko yung ating baby na siyang the youngest member of KBI Isabela. Tsaka si anong pangalan? Jonas? I am very poor in name. Johan, at saka yung meron pang isang bata. Sister si Johan yung baby po, and then si Jo Marie yung Ating katabi ni Sister Apo. Nini. Okay. Yung ating baby, ini-invite ko po yung nanay na tumayo sa harapan dalhin ang kanyang baby. At saka po si Pastor Roel at saka yung ating leader ng church na i-lay hands yung baby right now. Si Beth. andito rin po yung kanyang yung kanyang father. Oh, that's good. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Opo. Ayan. I-lay hands po natin yung ating bagong baby, si Jonas. Pati po ang kanyang parents. Salamat po. Thank you, Brother Roel. Si Beth ang ano dyan, te. Si Beth. Si Beth, okay. Sino man po ang naka-assign, yung ating mga leaders sa Isabela, i-lay hands po natin ang parents ni Jonas, pati na rin ang baby. Ayan. Johan. Oh, Johan. Sorry po, napaka-bobo ko sa pangalan. Tapos i-invite po natin si Pastor Romy na i-bless ang baby at saka yung family niya. So, Pastor Romy, maaari po ba i-bless ninyo yung baby, i-pray ninyo at mag-a-agree po kami sa inyo? Ano yung pangalan ng baby ulit? Jonas. No, Johan. Johan. Ay, naku. Pasensya na kayo kasi mga bumabata na kami. Purihin ng Panginoon. Sa kabila ng katotohanan tayo bata, ang Panginoon ay natutuwa dahil ginagawa natin ang dapat na gawin. Amen. Amen. Good. At ang bigay ng pagpapala sa Kanya at higit sa lahat, ang ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Amen. Kaya
ilihans nyo dyan at kami naman ay itaas namin ang aming mga kamay dito, reaching out to Juhan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Juhan. Dalangin namin, Panginoon, na siya iingatan mo at ang plano mo sa kanyang buhay, Panginoon, ay mag-umpisa na mula ngayon. Yes, O Lord. Siya ng kanyang mga magulang, 10 ng kanyang mga kamag-anak na iba pa, at siya ay lalaking isa mong anak na magbabahagi ng iyong salita sa sanlibutan. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. At salamat sa mahal na dugo ng iyong anak na si Jesus na bumabalot sa kanyang katauhan, 10 ng kanyang mga magulang at mga iba pang kamag-anak. Okay. Ka namin, Panginoon. Ibinabalik sa iyo ang lahat ng kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Langin. Dalangin ko po para sa mga magulang ng baby namin, ng the youngest member of KBI Isabela. Patuloy mo po silang gabayan sa paggabay sa batang ito, O Lord. Bigyan mo po sila ng wisdom at kaalaman, O Lord God, upang maging tunay na magulang sa baby na ito. At i-provide mo po sila sa kanila ang anumang kailangan nila para sa pamilya. Gayon din sa bawat pamilya ng KBI Isabela. Salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri sa dakila mong pangalan, Ama. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samo at dalangin ng may papuri at pasasalamat sa iyo. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.